Ay magandang umaga para ito sa ating mga bayan at mga kababayan para sa kaunawaan ng ating kababayan patungkol po sa batas ng enerhiya patungkol sa renewable energy na tinatawag. Ang renewable energy po na tinatawag ay ang gumagamit ng mga source of power na hindi nawawala, hindi natutunaw, hindi nauubos. Tingnan mo yung yung gasolina or crudo, kung gamitin mo yan, hindi yan renewable. Kasi pag naubos, wala na. Hindi na ma-renew. Kung gagamit ka ng coal na nakukuha sa ating lupa, kung saan magmiminan yan, hindi yan renewable energy. Kasi pag maubos, wala na. Kung gagamit ng uranium na panggamit sa nuclear power, pag maubos yan, wala na, hindi na may balik. So, ibig sabihin yung mga fungus property yan na maubos. Ano naman ang mga pinagkukunan ng enerhiya na mag-supply sa ating kuryente na renewable, na hindi nauubos. Ibig sabihin, nauubos, dalawang uri ito na mga pinagkukunan ng enerhiya. Nauubos na pinagkukunan at hindi nauubos. Ang isa sa mga hindi nauubos ay yung wind power. Kasi nakita natin wind, may ilisi, ipa ng hangin, iikot, pag-ikot, ang tali niya didiretso sa may generator, paikutin generator, maglalabas ng kuryente. Ngayon, hindi naubos ang hangin. Laging may hangin. Hinahanap ng mga expert kung saang lugar sa bawat bansa ang may hangin palagi na hindi naubos. So, ibig sabihin, pag sinabi mo hangin, we are talking about the movements of air. Ang movement ng air mo from hot to cold. So, yan din ang rason kung bakit nagkaroon ng bagyo. From hot to cold. Ang mga bagyo sa ating mundo ay nagsimula po malapit sa equator. Ano ba yung equator? Ang equator po yung imaginary, hindi mo makikita, na ini-imagine lang natin na parang singsing nakapalibot sa mundo. Yan po ang approximately, yan po yung guhit na paikot sa mundo na diyan dumadaan, bumaba, diyan ang sentro ng buga ng araw na nagbibigay ng init, araw. Kaya ang tawag nila diyan ay equator. So, ibig sabihin, bakit yung equator? Yan ang napagkasunduan ng mga tao sa mundo Mula nung araw pa, equator ang tawag. So, ngayon, dahil diyan nakasentro ang tutok ng araw sa equator na area, kahit umiikot pa sa mundo natin, sa Earth o sa globe, ay diyan ang pinakamainit na lugar ng ating globe, ng ating Earth. So, ngayon, ang mangyari diyan kung pinakainit, pag mag-init, ang mga hangin na present dyan in everywhere in the world ay maggagalaw dahil sa init. At gagalaw mula sa init paakyat. At kung mabilis, kung marami ang galaw, magiging bagyo. So, yan po explanation kung bakit may bagyo. Ngayon, dito naman sa energy, sa wind energy, na ginagamit pang gatong ang magkaroon ng kuryente, may ilisi, ihipa ng hangin, dapat ang hangin permanente, halos lagi mayroong hangin, at ipaikutin ngayon yung generator. Tapos magpapalabas ng kuryente. Yung isa ring renewable energy ay, kunwari may ilog.
may ilog, ang tuloy-tuloy ang tubig, hindi na ba nawawala yung tubig sa ilog. So, pwede mo ngayon, ipatungan mo ng parang itutulak ng ilog, ng current ng tubig, ikot-ikot yung yung gagawa ka ng ikutan na pag pinasok ng paikutin ng yung tubig sa halimbawa, gagawa ka ng bilog na mayroong sa gitna, mayroong parang tabo-tabo na baba ng wheel na yon, pupunuan ng tubig ng galing ilog at itulak. Akyat naman siya. Tapos yung kasunod na tabo, punuan ulit ng tubig at itutulak. Continuous ang ikot. At sa pag-ikot, pwede mo ngayon i-connect sa generator na paikutin din ng generator para mag-produce ng kuryente. Yan ang pangalawang example ng renewable energy. Pangatlong example ng renewable energy ay yung hydropower plants na ginagawa sa atin. Kagaya yung pinakasikat, yung Maria Cristina Power Plant, hydropower plant. Pagbagsak ng tubig galing sa Lanao del Sur, galing sa Marawi na tubig, yan ay galing sa Lake Lanao. Tumatawid yan, nagiging ilog. Ang ilog, ang tawag yan, Agus River. So, darating sa dulo, ang dulo niyan ay tatalon ang tubig papunta sa Iligan River, Iligan Bay. So, dagat. So, ngayon, pagtalon niya, ginawa nila ngayon ng pagtalon na mayroong sasaluin at paikutin din naman ang generator. Nagkakaroon ng hydropower plants. So, yan ang pinakaluma na power plant sa Mindanao. At noong araw, yun lang Maria Cristina Falls ay sapat na ang kanyang power para mapailaw ang buong Mindanao noong panahon. Pero ngayon, hindi na sapat dahil marami na pong mga makinarya, marami na mga pailaw, dapat bibigyan ng nangangailangan ng kuryente, mga factory. Kaya nadagdagan yan, mayroon tinatag sa ibang ilog naman, na ganun din ang sistema, diyan sa Agos, sa may galing Bukidnon na ilog na papuntahin sa Cotabato City na tubig. Anyway, yan ang Rio Grande de Mindanao, na ibig sabihin Rio, sa Espanyol na salita, ibig sabihin ay tubig. Ibig sabihin ay ilog. Yan. Ang labas naman yan sa dagat doon sa Cotabato City. So, yan po yung ating mga hydropower plants. Diyan sa Lanao at saka sa Bukidnon galing. Ngayon, ano pang ibang renewable energy? Nagkaroon ng renewable energy yung pinaka ang pinaka-latest yung solar sa araw ng galing. So sasaluin ng mga solar panels ang kuryente at ipatakbuhin magiging alternating current at pwede kang direkta makapagpailaw ng mga bahay mula doon sa solar panels direkta. So ngayon, ang ginagawa ng sistema sa solar panels ay kailangan mapailaw mo hanggang gabi na walang araw. So ang remedyo sa siyensya natin o sa agham ay sasaluin ng solar panels ang mga init ng araw. Tapos itago sa mga malaking battery. Kailangan itago sa battery. At the same time, ay nagbibigay din siya ng ilaw at papailawin mga ilaw, hindi kaya paandarin mga refrigerator, mga aircon na mga bahay-bahay na manggaling direkta sa solar panels. Pero siyempre, kailangan yan dadaan mo na sa mga alternating ang tawag diyan direct current. So may positive, may negative. Ang kinakailangang klase ng kuryente sa mga bahay-bahay ay alternating current. Walang positive, walang negative. So, i-convert ganyan. Merong inverter na tinatawag. Dadaan sa inverter at lalabas sa inverter, papasok sa mga bahay-bahay. Yan. So, at the same time, kung wala kang battery, direkta yan sa mga bahay-bahay. Ngayon, kung walang battery, magkakaroon lamang ng kuryente sa araw lang. At kung gabi, wala ng kuryente.
So para magkaroon ng kuryente sa gabi, ang ginagawa po ng solar systems ay maglalagay ng battery na napakarami. At itago sa mga battery yung mga naipong kuryente galing sa araw. At kailangan marami ang battery mo para sapat na tatawid hanggat pag umaga naman, hindi pa maubos yung kuryente na naitatago sa battery. Yan ang ideal situation. Para 24 hours, may kuryente. So, ngayon, kung minsan, bagyo, walang masyadong araw, ay yan ang problema na solar panel. Medyo mahina yung kuryente na sasaluin. So, nevertheless, yan pong sistema. So, hinati ko sa dalawa ang klase ng pinanggalingan ng ating enerhiya. Yung nauubos at hindi nauubos. Yung hindi nauubos, yan pong renewable energy. Ngayon, ito si Libeste ay may angking talino na siya tata yung ehemplo ng tinatawag na Promel, the best milk for baby. So, siya po yung tinatawag na modelo ng Promel. Promil pala, hindi Promel. Promil, the best milk na nagiging wonder kid siya. Nagiging advertisement niya sa kanya. Siya po yung naging modelo na ginagamit ng Promil na pang-advertise ng panahon ng bata pa siya. Siya po ay anak ni Loren Ligarda sa kanyang mister na si Governor Antonio Libeste. Pero nagkahiwalay ata sila. Hindi ko na alam. Wala na akong pakialam sa story na yan. Pero at least, nakikita mo yung ang talino naman ni Leandro Ligarda Libeste ay siyempre parehong matalino nanay tatay niya. So nakapag-isip siya na magbigay ng kuryente na mura. Ibig sabihin kung galing sa araw, supposedly libre yan. Kaya nga lang, hindi magiging total libre kasi bakit? Kailangan mo maglagay ng mga solar panels at maglalagay ka pa ng mga battery na marami at maglalagay ka pa ng mga inverters. At syempre, pagkatapos dyan, magkano gastos? Ladies and gentlemen, sa research ko po, yung isang solar panel ay nagkahalaga ng pinakamura ng 21,000 pesos. So, ang isang solar panel po ay kung estimate ko 1 meter by 2 meters. So, big sabihin 2 square meters. So, yung isang panel na yan nakapag-produce ng 500 watts. So, kung meron kang sa isang bahay, normally po ay yung normal na bahay, gumagasta yan mula umaga hanggang hapon ng yung kung ang kanyang apparatuses, furnitures, o di kaya appliances, at mga ilaw, mga aircon, mga ref, ay abot normally mga 6,000 watts. So 6,000 watts at any given time. So kailangan ma-maintain ang 6,000 watts na power sa isang bahay mula umaga hanggang gabi para mo mapatakbo yung kuryente diyan sa loob ng bahay mo. So kung 6,000 watts, ilang solar panels yan? So divided by 500. So kailangan mo ng 12 solar panels. So kung 12 solar panels at kung halaga ng isa ay 20,000 lamang, that is 240,000 pesos na kagad ang kailangan mo sa isang bahay na setup. Sa solar panels pa lang. So bibili ka pa ng mga battery. Ang sa kaso ni Leandro Libeste, ang ginagamit niya yung sa Paluan Mindoro Occidental na power plant niya ay Tesla power batteries. So Tesla, ibig sabihin maasahan yung Tesla na nanggaling kay Elon Musk. So, ngayon ang style niya, may sa paluan niya na proyekto na solar power plant, magsasalo ng kuryente mula sa araw sa umaga at itago sa Tesla batteries na 2 megawatts din ang kahalaga ang power. Yung power ng solar panels ay 2 megawatts. Ang kanyang battery ay total 2 megawatts din.
So, ibig sabihin, yung battery gagamitin sa gabi. Sa umaga, hindi na gagamitin ang battery sa mula sa araw. So, ngayon, kung kung 2 megawatt, that is equivalent to 2 million watts. So, kung 2 million watts, i-divide natin sa 500. Ito ha. So, 2 million watts ang nakalagay sa kanya dun sa Paluan, Mindoro na pinatayo niya na power plant. Ibig sabihin, nag-install siya ng mga 4,000 na solar panels. Kung magkano isa, 20,000 times 20,000 pesos, gumastos siya ng 80 million pesos para lang pagpatayo. So may iba pang expenses, magkano ko yung battery ang ginastos niya. So ang claim ni kuan mo ka mga 100 million daw at ang gastos ni Leandro Legarda Libeste sa pagpatayo sa power plant doon sa Paulan, sa Paluan, Mindoro Occidental. So ganoon kalaki ang mga nasa isip ni Leandro Legarda Libeste. Paano siya makapagbigay? Ang kanyang intention originally ay makapagbigay ng murang kuryente sa mga bahay-bahay. So ngayon, paano siya makapagbigay ng murang kuryente kung ang kapital niya sa pagpatayo ng 2 megawatt na planta sa Paluan, Mindoro Occidental ay 100 million. So kailangan mo na ma-recover niyang 100 million. O kailangan ma-recover yung 100 million at the same time na naniningil siya ng per kilowatt hour. So, ang unang tingin nila ng unang proposal na ito 2 pesos per kilowatt hour, pero mukhang hindi nagiging feasible at umakyat pa yan sa 8 pesos per kilowatt hour. Ngayon, imaginein mo yung Manila, Metro Manila, ang standard generate ay 13 pesos per kilowatt hour. Yung 13 pesos, pag kinumpit mo, kung mayroon kang usually na mga normal na mga bahay na makapag-gastos ay 1,000 kilowatts. So sa 13 pesos, 13,000 pesos na per month. So mayroon pang dagdag na mga add-ons. Kaya nga, normally sa bahay na alam ko na nandun ay gumagastos hanggang 16,000 per month. Nakadagdag na dyan yung mga universal charge, generation charge, lahat-lahat na charge. Ang lupit naman itong gobyernong ito. Ang dami mga charge. So, kung i-compare mo sa 8 pesos na binigay ni Leandro Libeste, ay masyadong mababaw ang kanyang sinisingil. So, ibig sabihin, kailan pa pala pinatayo yung Paluan niya na planta? 2017, pinatayo niya na. So, in 2017, tuloy-tuloy yan, hanggat sa 2022, tinigil niya na. Kasi ang nangyari, 2017 niya tinayo, nag-dry run siya, successful. So, walang burnout. Tuloy-tuloy. Tapos, 2019, nag-apply siya ng prangkesa sa Kongreso. At naaprubahan naman prangkesa niya noong July 31, 2019. Ang tinayo niya po sa Paluan, Mindoro, ang intensyon niya, pinakita niya lang sa gobyerno na kaya niyang gawin. Kung bibigyan siya ng prangkesa sa bawat bayan, bawat lalawigan, ay gagawin niya kagaya sa ginawa niya sa Mindoro. So, because of that Mindoro project na napakita niya, na patunayan niya okay, kaya siya binigyan ng prangkesa. Pero sa pangalan naman ng korporasyon na ang tawag ay Solar para sa Bayan Corporation. So doon niya tinay up ang kanyang Mindoro. Bandang uli, base sa report, ay hindi niya napatuloy na patakbo ang tinatawag na Solar para sa Bayan Corporation sapagkat yung prangkisa na binigay sa kanya sa ilalim ng Republic Act 11357 ay hindi mapaumpisahan takbo
sa kadahilan na ayaw gawin o hindi ginawa ng Department of Energy ang obligasyon nito sa ilalim ng batas. Ang obligasyon nito sa ilalim ng batas ay magsagawa ng tinatawag na implementing rules and regulation. So, ang nangyari, ang implementing rules and regulation ay iniutos ng mismo ng batas, Republic Act 11357. Iniutos sa Department of Energy na gumawa ng implementing rules and regulation at kasama ang Energy Regulatory Commission. In other words, ladies and gentlemen, kung meron mang papanagutan si Ligarda Libeste, ay napakahirap sabihin na may panagutan siya. Bakit po? Unang-una, hindi tinupad ng gobyerno ang kanyang obligasyon na magpapalabas ng implementing rules and regulation. So kung walang implementing rules and regulation, ang mangyayari po ay hindi alam kung paano patakbuhin, kung paano ipatupad ang Republic Act 11357. Yan po ang katotohanan. So because of that, may mga kontrata siya na naninegotiate sa bawat bayan na sakop sana ng kanyang prangkisa ay hindi mapagmatuloy-tuloy sapagkat nga wala pang implementing rules and regulation. Kaya ang nangyari, dahil walang implementing rules and regulation, ang ginawa niya, meron siyang isang kumpanya na ang tawag ay Solar Philippines Power Holdings, ay yan ang kipagkontrata na gumawa ng maliliit na microgrid, maliliit na mga grid o tawag nila kuminsan na SPAG. So, sa bawat bayan, kung ano, binigyan din naman siya ng kontrata. But the problem is, ang pinaka-problema niya, na binigyan siya ng ganon, kailangan niya po, bawat bayan, ay bumili ng lupa. Kung saan, itatayo, ilalagay ang mga solar panels. So, naging problema niya yan, na hindi siya may problema siya, walang gusto magbenta ng lupa. So, yan naman talaga ang problema, yung right of way, na nangyayari pagdating sa lupa, which is, napaka-numero unong problema ng DPWH, paano ipatupad ang kalsada kung ayaw ng may-ari ng lupa, ibenta sa DPWH ang lupa. This the same that ang problema. So ngayon, ito na ngayon. Pero hiwalay niyan, ang nangyari po, yung nauna pa, nung year 2015, may hiwalay na proyekto si Ligarda Libeste. Na ang ginawa niya, nagpatayo siya ng SPNEC, na ang pangalan dati na Solar Power Nueva Ecija Corporation. Na pinalitan niya na Solar Philippines New Energy Corporation. At 2015, 2016 na ipatayo niya, na ilatag niya ang lahat ng mga solar panels sa loob ng 160 hectares sa Calatagan, Batangas, na pag-aari ng kanyang tatay ang lupa na binigay sa kanya. Natapos at nag-operate. Yung SPNEC na proyekto sa Calatagan, Batangas, nag-operate since 2016, pang 10 taon na ngayon. At tuloy-tuloy ang operation, at yan naman po, sa pag-operate niya, ang lahat ng kuryente na na-produce niya sa Calatagan, Batangas ay direkta niya binibigay sa National Grid Corporation. National Grid. So mula sa National Grid naman, ito naman po ay binabato sa bawat electric cooperative at mga kasama ng Meralco. Diyan sila lahat kumukuha. Ibig sabihin, yung SPNEC niya nag-contribute ng malaking bahagi, umabot sa 60 megawatt na kuryente ang ibinigay sa National Grid. Kaya nabawasan ng konti ang presyo ng Meralco na sinisingil sa mga Metro Manila residents. Kasi nga, nabawasan dahil konti, bumagsak ng konti ng presyo, dahil ang iba katotohanan ng buhay, bakit konti lang? Dahil ang katotohanan ng buhay, ang
ang national grid natin ay nagpapatakbo ng power plant na gamit ang coal, gamit ang crudo. Ibig sabihin, mahal pa rin. Ang iba, gamit ang hydropower plant, gamit ang geothermal plant. Ang geothermal naman, yun yung init na nanggaling sa mga bulkan. Yung ginagamit na pang patakbo, pagpaikot ng mga makina. So, yan po ang resulta sa kanyang ispinik sa hiwalay na project niya na unang proyekto yan. Actually, ang katotohanan yan, dahil successful siya, si Libeste, sa kanyang proyekto sa Ispinik, nakapag-isip siya noong 2018 na gumawa ng solar para sa bayan. Ang kaisipan niya, mabibigyan na mas murang kuryente mga bayan-bayan. At ayon sa kanyang interview kay Karen Davila, he was hoping na maraming investor sasali sa kanya. Ngayon, nagka-problema siya sapagkat yung mga permits ay hindi man lamang siya binibigyan. At ayon sa kanya, may humaharang para siya mabigyan ng permit. At kung hindi ako magkamali, yung tinutukoy niya na humaharang ay si Enrique Rason. Kasi nga, ang National Grid ay control ni Enrique Rason. Ang National Grid, control niya yan. So, siya ang humahawak ng mga kuryente na galing sa geothermal, galing sa coal, galing sa hydropower, galing sa mga diesel-fired. Yan ang mukha ng sindikato sa kuryente sa Pilipinas. So, kaya nakikisakay lamang si Libeste. At sa kada kilowatt na binibigay ni Libeste doon sa National Grid, binabayaran siya ng 8 pesos and 89 centavos. Tapos, mula naman sa naipong kuryente sa National Grid, doon naman ilalabas naman sa distribution companies. Yung distribution companies, yan po yung mga Meralco na may direktang kontrata sa mga bahay-bahay. So, yun ngayon, doon sila kumukuha sa National Grid. So with that, sabi ni Libeste, gusto niya, may intention siya pabagsakin ng presyo. But then, hindi niya magawa. Dahil kinokontrol sila ni Enrique Rason. Pero ayon sa batas, ang didetermine kung magkano ang presyo ng per kilowatt hour na ibibigay mo sa National Grid, ang Energy Regulatory Commission po ang may kapangyarihan sa batas na magdesisyon kung magkano. Pero, ang sabi ni Libeste na aking makukuha sa kanyang sinasabi, although hindi direct ang sinasabi, itong taong ito na si Enrique Rason ang nagdidikta sa ERC kung magkano ang presyo. Kaya dahil dyan, si Enrique Rason din lang ang masisisi kung bakit ang taas ng presyo ng kuryente sa Pilipinas. So very clear na. Very clear. So dahil dyan, ang ganyan nangyari, naging congressman si Libeste, obligado sa batas na bumitaw sa negosyo niya. Kaya bumitaw siya, binenta niya sa Meralco. Ang Meralco naman, kung pangit ang korporasyon ni Libeste, ay hindi bibili yan. Alam mo kung magkano binayad ng Meralco kay Libeste? 34 billion pesos. Ibig sabihin po, ay talagang maayos ang negosyo ni Libeste. Hindi yan bibilhin ng Meralco kung hindi maayos. At nung binili ng Meralco, may panibago na naman siyang planta na malaki, the biggest in Asia na solar power plant. Dahil nung ipinasok niya sa Philippine Stock Exchange, itong Ispinik niya, ay marami ang nag-invest. At ang binigay ng investment na bumili sa investment sa block trading, kasi block by block ang pagbibili niya, malakihan ang pagbili ng ng shares of stocks. Ginamit niya naman ngayon ito sa pagbili ng mga lupa doon sa Peñaranda, Nueva Ecija. At na nakabili sa doon, marami ay, kung hindi siya naging congressman, umpisahan naman niya na bagong mga proyekto. So ngayon, dahil naging congressman siya, binitawan niya at binigay naman kasama yun sa binenta sa Meralco. So iyan po,
ihiwalayin mo yung kanyang kuryente na kanyang korporasyon na Spinec kumpara doon sa solar para sa bayan. Hiwalay yun. Ang isa lang kasiguro dito ay successful yung kanyang Spinec sapagkat binili nga ng Meralco eh. Pinatakbo ng Meralco ngayon. Ang pangalan nila nung binili ng Meralco ay pinalitan ng pangalan. Ang pangalan na ngayon MGen. So Meralco Generating ang pangyari diyan. Tapos kasama na sa binili ng Meralco ay yung sa Nueva Ecija na sa Piñaranda na itatayo. Na magiging pinakamalaking solar power plant sa buong Asia. So, yan po. Ang ibig sabihin naman ay talagang wala kang dapat sisihin, napakagaling talaga ni Libesti. Ngayon, punta tayo dito sa yung sinasabi naman ng Department of Energy na minultahan siya ng 24 billion. Yung minultahan siya ng Department of Energy na 24 billion ay patungkol naman po yan sa korporasyon na ang tinatag ay Solar Philippines Power Holding Incorporated. Ayun ay nakipagkontrata siya sa DOA sa mga 33 contracts ata na para magpatayo ng kabuuan na 12 megawatt na kuryente sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. So nakipagkontrata. Ngayon sa pagkipagkontrata, hiningian siya ng Department of Energy ng tinatag na performance band. So yung performance band niya sa bawat kontrata. Ngayon, bago ko ituloy ang diskusyon na ito, nais ko lamang malalaman ninyo yung kontrata sa kuryente ay hindi po kagaya sa kontrata sa flood control. Ang kontrata sa flood control, may pera ang Pilipinas na ibabayad sa kontraktor na magpapatayo ng flood control project. Nang ibig sabihin na kung nabayaran ng Pilipinas ang kontraktor at hindi na itayo, lugi ang Pilipinas. Ngayon, sa kabila naman, ang kontrata naman ni Libeste na magtayo ng power plant ay walang kahit piso, walang damage sa Pilipinas, sa gobyerno. Kasi ang pagpatayo niya, ang kanyang kinontrata, magpapatayo siya gamit ang kanyang sariling pera. Ngayon, kung nagbago ang kanyang financial status, pwede siyang umalis sa kontrata. Total, wala namang damage na naibigay, na idulot sa Pilipinas. Pwede naman ang DOE yan ibigay sa ibang tao na gusto. Ganun lang ko kasimple ang prinsipyo dyan. Pero bakit minultahan nila ng 24 billion? Hindi pa malinaw sa akin yan. Pero ayon sa research ko, nagsasabi kasi ng pumasok si Libeste sa kontrata, may tinatag na performance band na nangako siya kung hindi niya matupad, diyan kukunin sa performance band ng DOE ang parang parusa. At ay buwang bahagi halos ng 24 billion ay nanggaling sa performance band. In other words, pag binasa mo ang lahat ng ginagawa ng DOE, walang penalty na bigay kundi per contractual basis. Na dahil hindi niya gawa, magbabayad siya base sa kontrata, hindi base sa batas. So ngayon, ang tanong diyan, kung ikipagkontrata ka, magpapatayo, total hindi ka naman nakapagbigay ng damage. At total, hindi mo na ginawa. At hindi mo kaya. May karapatan ka bang umalis sa kontrata? Yan ang tanong. Which is, talagang may karapatan kahit sino umalis sa kontrata, sabihin mo hindi ko kaya. Kung may penalty man dyan, kukunti lang yan. Dapat kukunti lang yan. So in other words, ang makikita ko rito na pwedeng gagawin ni Libeste ay questionin niya yung napakalaking performance ban na 24 billion. Maki-question ito sa pamamagitan ng tatawagin, if tali ako sa kamay niya, gusto niyo gano'n ang performance ban, nakipagkontrata ako sa inyo, wala akong choice,
para magpatuloy sa kontrata, sinugal ko sarili ko. Yan po ay hiwalay na kontrata kaysa yung Spinek na binenta ni Libeste sa Meralco. Hiwalay din yan kumpara doon sa tinatag na prangkisa na binigay sa kanya ng pamahalaan noong July 31, 2019. Ngayon, sa Section 11 ng prangkisa na batas, sa ilalim ng Republic Act 11357, nakalagay po roon sa Section 11 na kung hindi mapatakbo ni Libeste sa loob ng 2 taon, automatic canceled. Cancelled. So kung cancelled sa automatic, hindi siya pwede patawan ng penalty sapagkat wala naman nakalagay sa batas na magpipinalize siya kung hindi niya matutupad ang prangkisa. So automatic cancel at magbibigay ng karapatan yan sa gobyerno na ibigay din sa ibang tao. At isa pa, ang pinakamatindi nito, yung kontrata ay yung prangkisa nagsasabi not exclusive. Nang ibig sabihin, habang buhay ang prangkisa ay pwedeng ibigay ng Department of Energy sa ibang tao, negosyante kung gusto nila magnegosyo. In other words, wala ka talaga makita na damage na reality sa laban sa gobyerno natin kung hindi mapapatupad yung prangkisa. Ngayon ang tanong, ano ba ang dahilan bakit hindi napapatupad ni Libeste? Number 1 ay sinasabi niya na hindi pag ginawa ng Department of Energy ang kanyang obligasyon sa ilalim ng prangkisa. Ano yung obligasyon na yun? Yung obligasyon ng Department of Energy na magpalabas ng tinatawag na implementing rules and regulation. Kasama dyan sa may obligasyon ay ang Energy Regulatory Commission. Hanggang ngayon sa nag-uusap tayo dito, hindi pa po nagawa ang implementing rules and regulation. At kung hindi pa nagawa ang implementing rules and regulation, hindi mo pa pwede maipatupad ang prangkisa. At dahil wala ngang ginawa na implementing rules and regulation, ang nangyari ay suspended in animation na walang kasalanan si Libeste na hindi siya gagalaw sapagkat wala pa yung batas, yung implementing rules and regulation na dapat magpapatupad ng batas. So, ganun po ang sitwasyon. So, masisisi ba natin si Libeste dito? So, what is clear here is ay fake news si Remulla at si Terry Ridon sa pagsasabi na ang binenta ni Libeste sa Meralco ay yung sa prangkisa. Hindi po, iba yung prangkisa. Iba yung Spinek na 2015 pa lang nagawa dyan na. So yan po ang buong istorya dito. So ang tanong na lang dito, makatarungan ba para sa Department of Energy na mumultahan si Libeste ng 24 billion kung wala pa namang kung walang tulong binigay ang gobyerno para makakakuha siya ng business permit, makakakuha siya ng construction permit, lahat ng permit hindi siya makakakuha sa bayan-bayan kung wala siyang walang tinatawag na implementing rules and regulation at saka wala pang certificate of public convenience na iniutos sa batas na dapat ibigay ng Department of Energy. So in other words, mauwi sa kabubuhan yung ginagawa ng Department of Energy. Tapos dito mo makikita yung mga napaka-exorbitant na mga penalty na yan po yung mag-discourage sa kung sino man mag-invest. Siyempre pag ikaw investor, may pera ka, hindi mo siguro kung maayos ang takbo ng pag-invest mo. May mga loopholes. Kung minsan, hindi mo alam, natatalo ka. So, kaya mo ba magbayad ng malaking penalty? Kung gano'n, wala na pong sasali sa energization program natin. Pagka gano'n, ibig sabihin po, walang kwenta po ang ating
batas at ang nagpapatupad ng batas walang kwenta at incompetent po sila. One thing I noticed dito sa Republic Act 9513 ay yung batas na yan ay hindi nagsasabi kung magkano ba ang penalty as an administrative violation. Saka sakali may hindi natupad ang nakipagkontrata. Wala. So kung wala, ibig sabihin, bakit naman nagpataw yung Department of Energy ng 24 billion? Saan nila kinuha yon? In other words, magulo at confiscatory ang nature ng halaga na kinukolekta mula kay Libesti. So, may itong subject matter ng kinukolekta nila ngayon na bago na namang issue ng Department of Energy laban kay Libesti, itong proyekto niya, yung solar plant niya sa Paluan, Mindoro Occidental. Nang aligasyon nila ay wala raw permit. Actually, ang nabasa ko sa research ko, itinayo ni Libesti itong Paluan solar plant sa halaga ng 100 million pesos. Dahil ang mahal nga ng solar power plants. At siyempre mag-uupa pa siya sa mga lupa o bibilhin niyang lupa. Dalawang bagay, upahan niya o bilhin niya. So 2017 niya pinatayo at 2017 at early 2018, January, ay tumakbo ng kuryente. Pumapalakpak ang mga taga Paluan, Mindoro. At may kuryente sila 24 hours a day. So tuloy-tuloy yun. Tapos 2019, naisipan niya na magkaroon ng ganong setup din ng kuryente sa iba't ibang mga bayan, kaya nag-apply siya ng tinatawag na prangkesa. Pero yung Paluan niya ay hindi sakop ng prangkesa yun. Hindi sakop ng prangkesa, iba yun. Kumbaga, pinakita niya lang yan na modelo sa Kongreso na kayang gawin kapag bigyan niyo ako ng prangkesa sa kagaya nitong setup, katulad nitong sa Paluan, Mindoro Occidental. So that subject matter, i-discuss natin later on kasi mahaba ng oras. Basta this time, ang conclusion is this. Walang nilabag si Libesti sa franchise rule. Sapagkat ang franchise niya ay nag-expire automatic ng 2 years sa ilalim ng Section 11, nag-expire na hindi nagtuloy-tuloy gamit. Number 2, justified. May katwiran siya na hindi mag-operate ng 2 years dahil sa ilalim ng operational na section ng batas ng Republic Act 11357, dapat maglabas ng implementing rules and regulation ang Department of Energy sa na may tulong ng Energy Regulatory Commission. Hindi nagpalabas. So, ibig sabihin, hindi pa pwede ipatupad ang batas sapagkat wala pang implementing rules and regulation. At having said that, ay may karapatan na ngayon si Libesti na umatras sa prangkesa. At hindi ginagawa ng gobyerno ang kanilang obligasyon sa ilalim ng prangkesa. Ang prangkesa pong yan ay parang kontrata lang yan. Parang kontrata sa gitna ng nilibeste at saka ng pamahalaan natin. Na kung hindi nagawa ng pamahalaan natin ang kanyang obligasyon sa ilalim ng kontrata, ay may karapatan naman si Libeste na umayaw na. Nandyan po yan, regulasyon na yan sa Civil Code of the Philippines, sa Article 1190 na nagsasabi, the power to rescind obligations is incumbent in reciprocal ones. The party who is aggrieved has the right to demand fulfillment or rescission. Ibig sabihin, rescission, termination. But in either case, the aggrieved party has the right to demand damages.
Dito, ang aggrieved party ay si Libeste. So sa ilalim ng Article 1119 ng Civil Code of the Philippines, dahil hindi tinupad ng Pilipinas ang kanyang obligasyon na magpalabas ng implementing rules and regulation, may karapatan na inherent si Libeste na hindi na itutuloy ang kontrata with damage in either case. So with damage, pwede na siya makahingi damage kung gusto niya. Ganun lamang po ang explanation dyan sa patungkol sa prangkisa. Patungkol naman sa Meralco na binenta niya, hindi po yun kasama sa prangkisa. Hiwalay na kumpanya po yun. Kaya mali po para sabihin ni Tere Redon at saka ni Remulla na binenta daw ni Libeste ang prangkisa. Mga bubo naman kayo. Bago kayo magsalita, alamin niyo muna yung pangyayari. Kung ano ba talaga nangyari. Yan ang wala sa atin sa Pilipinas. Yan ang problema sa Pilipinas kung ang nilagay mo sa pwesto ay incompetent. Either say, Boying Remulla, you are incompetent. Mamaya, ibablog ko kung bakit incompetent ka. Ang dami ko nang nakitang basihan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Panay ka lang kwentom. Panay ka lang press release. Ha? Pareha lang kayo ng kapatid mo na si John Vic Remulla. Panay press conference. So hanggang dyan na muna tayo at magtatawag ako sa ating mga nanonood sa atin. Para kinatinap ka, hindi umabasa eh. Si Miss Daisy, si Bergie Piquero, magandang tanghali na. Okay, si Roldan Rodriguez, kawawa naman si Kapersi, hindi mo na binigyan ng pansin. Hindi po siya kawawa, Roldan Rodriguez. Inaantay na lang natin na maaresto si Bantag. Hindi ko na obligasyon yun, Roldan Rodriguez. May kakaintindi ka ba? Siguro, kung ikaw, kaya mo bang huliin si Bantag? Si Bantag na lang ang kulang. Okay? Kaya wala na akong problema. Hindi ko na obligasyon magpahuli kay Bantag. Okay? Oscar Paklibare, multa agad, hindi pa pinapaliwanag. Mas malaki pa multa kaysa kinita. Hindi pa nga kumita, may multa na. So, Bing Diboke, Banang Bing, have a blessed Sunday. Tapos, Glenn Mac, Dr. To, unrelated question, bakit niya po ba gusto si Franz Castro na nag-recruit yan ng mga, hindi naman, o hindi ako naniwala dyan nag-recruit siya sa NPA. Maayos lang siya din nakausap. Si Pyra, let the government do their work. Anyway, maraming di-calibre abogado sa Libeste. Battle of legal yan between the government and Libeste. Lumalabas Pyra na hindi marunong ang abogado niya eh. Rolando Catedrilla, watching here in Melbourne, Australia. Kapatid ito ni Alex Catedrilla na nag-compose ng Ikakasal Ka Na. Makabili Shakor. Diba, attorney, sa IRR yan, mga penalty, wala naman IRR, so dapat cancellation lang. Oo nga. Perny Pinto, Senior. Okay ha, good day. Bossing, ingat. God bless po. Labang kabayan. Rolando Catedral, napagaling mo na bugato ni Toto. Kami po ay nalimunagan sa analisis mo sa ginagawa ng bangag ng gobyerno at panay nakaw sa kaban ng bayan. Ganon nga ang mangyari. Okay? So, ito lang po at magandang happy Sunday sa lahat.